Your battle is won. Panalo na ang laban mo. Ito po ang topic natin this morning para sa ating live devotion. Welcome po at magandang umaga. Good morning everyone. This is your Ate Mavs and welcome po sa ating pong live daily devotion dito po sa Ate Mavs TV at sa God Loves You Movement Facebook page at sa YouTube channel natin Ate Mavs TV. Good morning po sa inyong lahat. Maulang umaga po at nawa ay we keep safe and dry. Bagamat alam natin marami pang bagyo ang papasok ay mag-iingat po tayong lahat. Tuloy pa rin ang ating pong devotion habang tayo nasa bahay natin sa ating mga tahanan at hindi rin lang naman tayo makalabas. Sabayan po ninyo ako sa ating pong devotion na ito. Again, magandang umaga po sa inyong lahat. Habang ako po ay nag-share ng ating pong live devotion, ay buksan na po ninyo ang inyong Bible sa Ephesians 6 verse 12. Sa Tagalog, yan po ay Efeso 6 verse 12 na matatagpuan sa page 248 ng Bagong Tipan kapag ganito ang inyong Bible. Ayan. Kung pareho tayo ng Bible, yan po ay nasa page 248. So, ayan. Sige po. Buksan na po ninyo at hanapin ang inyong verse na ito para mamaya sabay-sabay po natin itong babasahin. Share muna po tayo. Thank God kasi kahit tayo nakadata ay malakas po ang ating internet. Maraming salamat sa Diyos. Napakabuti mo, Panginoon. Ayan. So, kung tayo makakapag-share pa, thank God. Ayan. Thank you, Lord. Pray lang natin na tayo ay matapos ng ating devotion at walang maging anumang interruption. Ayan, nakaka-excite po ang umagang ito. Bagamat talagang marami ang naapektuhan ng baha. Pagbaha ay panalangin po natin sila. Magkaroon, ma-comfort sila ng Lord. Kaya hindi po madali, no? Dito po sa aming lugar, dito po mismo, wala pong baha. Pero yung kabuuan ng aming municipality ay meron. May mga lugar na binabaha po. Lalo na po sa ibang mga municipalities dito sa Bulacan. Kaya wala na naman pong pasok ngayon dahil po sa bagyong ito. At nakita ko po, no, biglang lumitaw lang sa newsfeed ko. 6 na bagyo daw po ang papasok ng sabay-sabay. Totoo ba yun? Ngayong Huwebes. Huwag naman sana mangyari yan. Kaya po tayo ay magpatuloy na manalangin at kumapit sa ating Diyos na buhay para wag po na mangyari ito, no? Kasi talagang nakakalungkot para sa mga taong mababa ang lugar na binabaha. Yun nga pong ganito lang na hindi pa kalakasan dito sa lugar namin ang ulan, ang dami ng binaha. Di lalo na po sa lugar na talagang napakalakas ng ulan. Kumusta po kayo sa inyong mga lugar? Nawa po ay kayo ay safe, kayo ay nasa maayos sa kalalagayan, at nawa ay malayo kayo sa kapahamakan. At wag na pong lumabas kung di naman kailangan lumabas. Dahil mahirap pong ma-stranded, no? Kung kayo ay nasa bahay lang at wala namang kailangang lakarin, napaka-importante, manatili na po tayo sa ating mga tahanan. Manood na lang po kayo nitong devotion natin. Sabayan po ninyo ako. At please intercede. Thank you. Ayan, so share lang po tayo, no, ng ating live para marami pong makasabay sa atin. Alam ko, marami po ang nasa bahay lang dahil nga na tayo ay ayan, hindi na ako mabagal na siya. Good morning, Ate Marilyn Bautista. Good morning, Ate Edgy.
Good morning! Yan, so ako po yung nabibless sa inyong lahat. Napatuloy tayong sinasabayan sa ating devotion every morning. Nakaka-bless kayo. Yan, sige po. Share tayo. Medyo mabagal ako mag-share ngayon kasi yung ating pong internet connection ay medyo yan. Magdamag po ang ulan dito sa amin. Although hindi naman po ganun kalakasan kumpara ng mga ilang araw, pero yun po parang bumubuhos na naman siya. Mabuti na nga lang po dito sa lugar namin, yung kalsada nagawa na, sementado na. Kasi talaga pong dati sobrang putik niyan kapag ganitong maulan, ang hirap lumabas. Buti ngayon po ay sementado na. Praise God. Matagal na panahon na hinintay namin masemento yan. And thank you Lord talaga. Sementado na po siya. And so, mabagal na po yung aking pag-share. So, ganun pa man, kung tayo man po hindi na makapag-share, umiikot na siya ng umiikot, yan, sige po. Tayo po ay disconnect ngayon. Buti na lang. Pinakaya naman. Thank you, Lord. Okay. Thank you, Lord. Pinakayang makapag-share. Good morning din po pala sa mga nanonood sa God Loves You Movement Facebook page. Magandang umaga po sa inyong lahat. Yan. So, share lang natin sa ating mga ka-stroke dyan. Good morning sa aking mga ka-stroke. Kumusta po kayo? Yan. Good morning. Ano po tayo? Pamanhin po medyo mabagal tayo kasi nga mabagal yung internet ko na bago ako mag-share. Sige po, simulan na po natin ang ating pong devotion. Oh, yes. Disconnect muna tayo. Woohoo! Yan. So, kumusta po kayo? Mag-comment naman po kayo dyan kung kumusta kayo sa inyong mga lugar. Yan. Sana po ma-share natin ito. Hallelujah, Lord Jesus. After ma-share natin, ma-share. Yun. Thank you, Lord. Sige po. Isa na lang. Disconnect ako dito. Okay. Sige po, simulan na po natin ang ating devotion. Again, buksan po ninyo ang inyong mga Bible sa Ephesians 6 verse 12. Sa Tagalog yan po ay Efeso 6 verse 12 na matatagpuan sa page 248 ng ganitong Bible sa Bagong Tipan. Basahin po natin ang sabi dito. Ephesians 6 verse 12, New International Version. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Sabi naman po sa Tagalog, Efeso 6 verse 12, Magandang Balita, Biblia.
sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadiliman umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, we praise you, we honor you, we glorify you, Lord. Thank you for this morning. Bagamat Panginoon, malakas ang ulan, ang iba sa amin, Panginoon, nakakaranas ng baha. Pakaingatan mo po sila, O Diyos. Comfort them, Lord. At nawa, Panginoon, samahan mo po kami sa araw na ito, sa mga oras na ito, sa amin pong devotion, upang malinaw naming maintindihan at maunawaan ang mensaheng nais mong iparating sa amin. Give us the wisdom, the knowledge, and understanding, and fill us with your love and your Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. So, yan po, no? Yan. So, thank you, Jesus. Muli po ay basahin natin ang ating pong verse this morning sa Ephesians 6 verse 12. New International Version ang sabi, "For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in their heavenly realms." Sabi naman po sa Tagalog, Efesos 6 verse 12, magandang balita, Biblia. Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Tunay po, no, na napakaganda ng mensaheng gustong iparating sa atin ng Diyos ngayong umaga upang lalo tayong tumatag sa ating pananampalataya. Ipapakilala niya sa atin ngayong umaga kung sino ba talaga ang ating kaaway at kanino ba tayo nakikipaglaban. Hindi sa ating sarili, kung hindi meron talaga tayong kaaway dito sa mundong ito na walang ibang ginawa kundi ang guluhin tayo, sirain tayo, at patayin, no, ang ating buhay espiritual upang tayo ay mapalayo sa Panginoon. Ang title ng ating devotion ngayon ay pinamagatan, Your Battle is Won. Yung laban mo ay pinanalo na. Diba? Panalo na. Panalo na ang laban mo sa buhay. Panalo na ang bawat laban natin. Anumang aspeto ng buhay yan, spiritual, physical, mental, social, at maging financial na aspeto ng buhay, pinanalo na po yan ng ating Diyos na buhay. Good morning, Ate Lilian. Good morning, Ate Arsenia. Magandang umaga po sa inyo. So, have you ever felt overwhelmed by your circumstances or wondered why you keep fighting the same struggle? Nararanasan nyo ba o na-overwhelmed kayo sa sobrang dami ng circumstances sa buhay natin at napapaisip tayo, bakit pa parang patuloy akong lumalaban sa parehong struggle ng buhay ko? Na parang tingin ko, paulit-ulit lang ang nangyayari sa buhay ko. Yun at yun. Parang hindi natatapos, Ate Mabs. Parang paulit-ulit lang yung problema. Parang kakatapos lang ng isa, eto na naman yung isang problema. Hindi matapos-tapos. Jesus taught us that life as a Christ follower will be difficult. Our world is filled with broken people, ourselves included, who do broken things. There will be trials and challenges. Tunay po, no, na ang buhay natin ito ay talagang kaakibat na natin ang problema, pagsubok. Nasa Panginoon tayo o wala tayo sa Panginoon, nung nasa dating buhay tayo o nasa bagong buhay natin ngayon, tayo po ay daranas pa rin ng mga pagsubok, problema sa buhay. Hindi na po yan mawawala. Talagang nandyan yan. Kaya nga kailangan natin si Kristo sa buhay natin ito. Nang sa ganon, daanan man natin yan ng kahit na anong problema, pagsubok sa buhay, kakayanin natin kasi kasama natin siya. Kaya po mahirap mabuhay sa mundo ito na wala ang Panginoon. Sa totoo lang. Kasi paano natin lalabanan ng mga problema na ito?
Paano natin pagtatagumpayan ang lahat ng ito kung hindi natin kasama ang Diyos para tulungan tayo, protektahan tayo, at i-comfort tayo at pagtagumpayan natin to. Di ba po? Kasi sa totoo lang, tayo nga, no, na nakakilala na sa Panginoon, dumarating pa tayo sa panahon na pag may problema, hindi natin alam kung anong gagawin natin. Talagang hirap na hirap tayo, hindi natin feeling natin we're all alone, hindi natin kaya, hanggang sa ma-realize natin na, oh nga pala, bakit ako nagkakaganito? Magdasal lang ako, tumawag ako sa Diyos, at magbasa ko ng Bible, ay mararamdaman ko presensya niya at magbabago ang pagtingin ko o perspective ko sa mga problemang ito. Di ba po? Kasi kapag tayo nasa Panginoon, dapat all in tayo in God's mission. Dapat talagang wala na tayong ititira sa ating sarili. Bigay na natin lahat sa Diyos. Oras natin, isip natin, lahat ng gusto natin gawin, i-align natin sa Panginoon. Dapat talaga pong laging kasama ang Diyos sa lahat ng ating ginagawa. Kahit nagtatrabaho ka, kahit nagnenegosyo ka, nag-aaral ka, sa loob ng tahanan mo, saan kang lugar naroon, palagi mo dapat kasama ang Panginoon. Lagi natin siyang iniisip, lagi natin siyang tinatawag, lagi natin siyang pinapupurihan, pinararangalan. Di ba? Kasi pagka po kilala natin kung sino ang ating Diyos, talagang all in tayo. Lagi tayong nasa Panginoon. Di ba? Sabi nga, sa natutunan ko po dun sa amin po pag-aaral ng linggo, yung PAM na word, P-A-L-M, itong PAM natin, di ba? Ito yung PAM pag tinaas mo ganyan. Ito yung ginagamit natin sa pagpupuri sa Diyos. Ito yung ginagamit natin upang haplusin ang mga mahal natin sa buhay, ipadama ang ating pag-ibig. May ibig sabihin po yung P-A-L-M. Di ba? P is, ang tawag dito, perspective. A is for accountability to the Lord. L is for love, and M is for mission. Kaya tandaan niyo po ba? Perspective, accountability to the Lord, love, and mission. Yan po yung ibig sabihin ng PAM. Yun po yung acronym, no? Nilagyan ng acronym or ng meaning, yung PALM. Kasi di ba, unang-una dapat mabago yung perspective natin at tunay na nababago ang perspective o pananaw natin sa buhay o pagtingin natin sa buhay, sa problema, sa mga nangyayari sa paligid kapag tayo ay tunay na nasa Panginoon. Kasi ang problema, hindi mo makikita ang problema. Makikita mo pa nga yan as pagpapala. Hindi mo yan makikita sa parusa, kundi yan ay makikita mo bilang pagtuturo ng ating Panginoon sa atin upang tayo matuto. Ay, di ba pag may problema tayo, itanong mo kagad, Lord, anong gusto mong matutunan ko mula dito? Ano ang gusto mong gawin natin para dito? Tulungan mo po ako. Di ba? Kasi kung manghingi na, Lord, tanggalin mo yung mga problema sa akin, kasi hindi naman po talaga matatanggal yan. Ang hingin mo ay kalakasan upang mapagtagumpayan mo ang mga problema niya. Ang hingin mo ay ang presensya ng Diyos upang tulungan ka sa itong mga problemang ito ay matapos tulad ng bagyo na yan. Di ba? Matatapos din yan. So, yun po yung kailangan natin gawin. And we are accountable to God. Accountable tayo, no? Sa Panginoon. Kaya nga, tayo ay gumagawa ng mabuti dito sa lupa because we know Jesus Christ. Dahil ang Diyos, lahat ng galaw, lahat ng pananalita, lahat ng ginagawa natin dito, we are accountable to God. Dahil tayo ay niligtas na niya, all by His grace. Di ba? Regalo na mula sa Kanya. Hindi po natin to nakamit dahil lamang sa good works. Yung good works, it will follow after natin na tanggapin si Kristo as our Lord and Savior at mag-repent sa ating mga kasalanan. Doon lumalabas yung ating pagiging mabuting tao. Because we are accountable to our God na tunay na nagbigay ng buhay na walang hanggan sa atin. Dahil sa kanyang pagkakatawang tao at pagkamatay sa krus at muling pagkabuhay. Di po ba? Yun na yun eh. Kaya tayo naging mabuting tao. Because of the fruit of the Spirit. Yun na yung bunga ng iyong pagiging Kristiyano. And number 4, love. Di ba? Ang pag-ibig ng Diyos, He first loved us.
Siya ang unang nagmahal sa atin. Hindi po tayo ang nagmahal sa Diyos ng una. Ang Diyos ang unang nagmahal bago natin siya minahal. Sa totoo lang, ang Diyos ay kailanman hindi nagalit sa mga tao kahit napakasama pa ng ugali mo. Kahit na ikaw pa yung pinaka masamang tao sa tingin mo at sa tingin ng iba. Pero ang Diyos, mahal na mahal ka at gusto kanyang makapili, gusto kanyang makasama, gusto niya na ma-reconcile ka with God. Kasi siya ang ay pinadala dito sa lupa upang tayo ay ma-reconcile sa Diyos. Diba po? Kasi napahiwalay tayo because of our sins. Number 5, mission. Ano ba yung mission natin dito sa mundo? To spread the good news, to spread the gospel of the Lord. Kasi pag tunay na nakakilala ka na sa Panginoon, at tunay na ang Panginoon ang siyang nananahan sa iyong puso, at siya na talaga ang tunay na kumikilos sa iyong buhay at nagkokontrol nito, hindi mo na mapigil ang pagbabahagi ng salita ng Diyos. Di ba? Parang di ka na kumpleto pag hindi mo ito na-share. Bagamat nagkakasala pa rin tayo, pero ang puso mo kapag nasa Panginoon na, yung bibig mo sumasabay. Talagang hindi mo na mapigil na magbahagi ng salita ng Diyos kahit na parang tinatamad ka, parang pag may nakakausap ka, talagang laging nababanggit ang Diyos at maging sa pagkatao mo at sa kilos mo ay nakikita na naisa sa pamuhay mo na ang pagiging Kristiyano. Makabuti ng Diyos. Sinare ko lang po ng mabilis kasi ang ganda po nung natutunan ko nung last Sunday patungkol dyan sa PAM. So, nasa 2 Corinthians chapter 4 and 5 po yun makikita yung kabuuan nun. So, balik tayo, no? Sabi dito, Jesus taught us that life as a Christ follower will be difficult. Our world is filled with broken people, ourselves included, who do broken things. There will be trials and challenges. So, dito pa lang sinasabi na talagang tayo ay haharap sa mga problema at pagsubok, sakit karamdaman, talagang daraanan natin yan. And when Adam and Eve decided to pursue something good apart from God, their decision allowed evil to enter the world. This means there is a spiritual battle that we cannot see and it impacts our everyday lives. So sa panahon pa ni Adam at ni Eve, sa panahon pa ni Adan at ni Eva, ay talagang bagamat gusto nila na masunod ang kalooban ng Diyos, talagang ang kaaway ay laging nandyan para manggulo, para tayo ay linlangin, di ba? Kaya naman nung inalaw ni Eva through her decision na kainin yung bunga, ay nakapasok na sa mundo si Satan, ang kaaway ng lahat. Kaya merong spiritual battle. Kaya hindi natin maiiwasan yan. Nandyan na talaga yan. Sa araw-araw ng buhay natin, meron at merong manggugulo. Aside sa mga tao sa paligid nyo na akala nyo sila kaaway nyo. Alam nyo ba yung mga tao sa paligid nyo na minsan feeling nyo sila yung kaaway nyo? Ginagamit po sila minsan ng kaaway para guluhin sila sa isipan upang laging uminit ang ulo para maging magkaroon ng kaguluhan sa lugar. Kasi sinabi po talaga yan. 'Di ba? Sinabi po yan sa John 10:10. The thief comes only to steal and kill and destroy. I came that they may have life and have it abundantly. Ang kaaway o ang magnanakaw ay dumarating para magnakaw, pumatay at manira. Yan po yung sabi dito. Sabi po sa Tagalog, dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay na masaganang lubos. So kabaligtaran, ano? Kung si Satan dumating dito o dumarating para manira, pumatay at magnakaw, si Kristo ay dumating upang bigyan tayo ng buhay na walang hanggan, ng masaganang buhay. So kabaligtaran talaga. Sino gugustuhin mo na makasama mo sa buhay mo? 'Di ba? Yung tao, yung espiritu na manggugulo, maninira,
o ang Espiritu ng Diyos na magbibigay ng kasaganaan sa iyong buhay sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Kaya po, huwag kayong matakot, no, na labanan o kontrahin ang bulong ng kaaway. Kasi merong spiritual battle talaga sa buhay natin ito. At di natin maiwasan yan. Pagising mo pa lang sa umaga, may manggugulo na sa isip mo. Kasi bakit? Dito siya pumapasok sa utak natin. Diyan siya nakakapagdikta. Diyan siya manggugulo. Kaya pagising mo, minsan kung ano-ano na agad pumapasok sa isip mo, di ba? Takot, pangamba, pag-aalala. Ang dami niya na kagad ipifeed ng mga negative thoughts. Kaya nga, agad mong salubungin yan ng panalangin. Agad mong salubungin yan ng pagngiti. Agad mong salubungin yan ng pagtawag sa Diyos. At pananalangin nang sa ganun lumayas siya. Diba? Kasi marinig niya lang ang pangalan ni Jesus, wala na yan. At punuin mo ng mga salita ng Diyos ang iyong isipan nang sa ganun hindi na siya magkaroon ng puwang o pagkakataon na makapasok sa isip mo. Di ba po? Kasi yun yung mga pangontra natin sa Kanya. Yung mga salita ng Diyos. Kaya huwag kayong matakot. Kayang-kaya natin siya because of Jesus Christ. Napagtagumpayan na po ng Diyos yan. And sabi dito, this means there is a spiritual battle that we cannot see. And it impacts our everyday lives. Kaya huwag tayong magpakontrol sa kaaway. Doon na apektuhan tayo niyan minsan. Pero dahil alam mo na ngayon, sabi nga, paano mo lalabanan ng isang kaaway na hindi mo kilala? Kailangan kilala mo siya. Diba? Kailangan alam mo kung paano siya lalabanan. Labanan mo siya sa pamagitan ng pananalangin at pagbabasa ng salita ng Diyos at pagkabisado ng Word. Kung kailangan ng sa ganon, maibanggit mo ito kapag nanggugulo siya. So, when we give our lives to Jesus, we join His team. But this also means we become a target of the devil, our enemy. Yan. So, tayo po na nakakilala na sa Panginoon, the moment na makilala natin ang Diyos at tanggapin natin siya bilang Diyos at tunay nating tagapagligtas, tayo po ay nakaisa na ng Panginoon sa kanyang team. Diba? Yung magkakapanalig na natin si Lord, kakampi na natin siya. But this also means na tayo ay target na ni Satan o ng devil. Tayo na. Kasi siya yung enemy natin ngayon. Kasi nung tayo ay wala pa sa Panginoon, kakampi natin si Satan. Dahil gumagawa pa tayo ng masama, hindi tayo nakukonsensya, parang feeling natin tama yung ginagawa natin dahil nililin lang niya tayo. Pero the moment na tayo ay naging anak na ng Diyos, at tayo ay kakampi na ng Diyos, at tayo ay tunay na sumasamba na sa Diyos, at siya na ang naghahari sa ating mga buhay, galit na galit si Satan dyan. Kasi hindi na niya tayo kakampi. Kaaway niya na tayo. Kakampi na natin ngayon si Jesus Christ. Kaya lahat ng bagay gagawin niya, maibalik ka lang niya sa Kanya. Maibalik ka lang niya sa buhay mo na dating magulo, sa buhay mo na dating sira, sa buhay mo na dating makasalanan, sa buhay mo na dating walang iniisip kundi ang makapanakit sa kapwa, walang forgiveness, di ba? Puro sama ng loob. Yun ang gusto niyang bumalik tayo doon. Gusto niyo bang bumalik doon? Ayoko na. Di ba? Kung ako lang, bakit ako babalik doon? Masaya ako sa piling ng Diyos. Kakampi ko ang Diyos na tunay na naglikha ng langit at lupa. Diyos na punong-puno ng kapangyarihan at pag-ibig para sa akin. Ba't ako babalik sa Kanya na wala nang ibang ginawa kundi parusahan ako? Walang ibang ginawa kundi magdusa ako. Ate Ma'am, sa lumang buhay ko, mas mayaman ako, mas ganito, mas maraming. Pero ngayon, simple lang buhay namin. O saan ka mas masaya? Diba? Saan ka mas panatag? Kasi sa totoo lang, masaya ka nga nun dahil marami kang pera. Pero mababaw yung kaligayang meron ka. Diba? Hindi ka tulad ngayon. Pero bakit? Hindi na ba tayo pwedeng gumanda ang buhay kapag Kristiyano? Naku po, sabi nga, for I know the plans I have for you, plans to prosper you, not to harm you, but to give you hope in the future. Yan ang pangako ng Diyos sa atin sa Jeremiah 29:11. Panghawakan natin yan. So, ibig sabihin, pwede pa rin maging successful in all aspects of life, spiritual, physical, financial, kapag tayo ay nasa Panginoon. Ayusin mo lang yung mindset mo. Kailangan lang ay maniwala ka na ang Diyos natin ay hindi
Diyos na madamot. Ang Diyos gusto niya, pagpalain tayo. 'Di ba? Kaya lang tayo mismo, ang humahad lang dyan. Kasi hindi tayo sumusunod eh. Obedience is the key. You need to obey the Lord your God para tayo ay tunay niyang pagpalain. Kaya sabi niya, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you. So anong sabi niya? All, lahat. Wala siya sinabing, some will be added to you. Diba? Sinabi niya, all. When we seek God and His righteousness, unahin muna natin kasi ang Panginoon. Kasi minsan, no, kaya tayo hindi naging successful in life, in all aspects. Kasi, pag tayo nandun na, sa mundo na kung saan pinagpapala, kung saan tayo ay nakakatanggap ng magandang sweldo, malaking kita, opportunities, kinakalimutan natin ang Diyos. Mali eh. Diba? Tapos, umaalis pa sa pag-ministry. Kinakalimutan na ito yung dapat unahin ng Panginoon. Dapat, saan ka mang naroon, nagninegosyo ka, nagtatrabaho ka, sama mo si Lord. Diba? Hindi totoo yun na pag business, hindi ka, labas daw ang spiritual pag negosyo na. Hindi totoo yun. Sa kahit na anong ginagawa mo. Sabi nga, whether you eat or drink, do it all for the glory of God. So, kaya nga yung example doon, drink or eat eh. Eat or drink. Diba? Kasi, ibig sabihin, ultimo sa pagkain mo, kasama mo dapat ang Diyos. E paano pa sa ibang aspeto, sa ibang bagay na ginagawa mo? Dapat lalo mong kasama ang Diyos para pagpalain ka. Diba? Kapag nagnenegosyo ka, kasama mong Panginoon. Manalangin ka before you start with your job, with your business. You pray for your employees. You pray for the business. Mag-devotion ka before you start anything. Para talagang at gawin mo ang negosyo mo ng legal, nang naaayon sa kalooban ng Diyos. Kung kailangan mo magbayad ng taxes, magbayad ka. Kung kailangan mo na gawin ang bagay na ito kahit na parang hirap gawin kasi diba, kailangan bang gawin yan? Pwede namang ito. Yung huwag ka mag-red tape, huwag mong gawin na mabilisan ang bagay. Gawin mo ng tama nang may pagsunod sa Diyos ng may kapakumbabaan. Diba? Ganun lang po yun. Kasi minsan kaya hindi ayaw ng tao na isama ang Diyos sa negosyo. Kasi feeling nila, maraming maraming mababago. Maraming ma-check dun si Lord na, mali yan, dapat hindi ganyan. Pagbabayad pa lang ng taxes eh. Di ba? Hindi na makasunod ang tao. Gagawa at gagawa ng kalokohan para lang mailusot na huwag magbayad ng ganito. Mali. Sunod tayo sa kung anong nais ng Diyos. Di ba? Sabi nga, obedience is better than sacrifice. Kailangan natin sumunod sa Diyos na tunay na nagmamahal sa atin. Kasi pag ikaw ay nasa Panginoon, tapos gumagawa ka pa rin ng mga bagay na hindi ka lugod-lugod sa Diyos, teka muna, i-check mo yung sarili mo, talaga bang nasa Panginoon ako? Talaga bang ang Diyos ang namumuhay sa puso ko? Talaga bang siya? Talaga bang Kristiyano na ako? Kasi bakit ganun? Yung mga kasalanan na nagagawa ko, parang baliwala lang sa akin, hindi ako nakakonsensya. Parang okay lang magsinungaling, white lies naman eh. Walang white lies, di ba? Although nagkakasala, pero kapag ikaw ay tunay na nasa Diyos, ang Holy Spirit ay active. Pag nagkasala ka, maliit o malaki, talagang kinukonvict ka ng Holy Spirit at hindi ka matahimik na hindi ka humingi ng tawad sa Diyos. Magdadasal ka talaga. Lalapit ka sa Lord na, Lord, sorry talaga kanina. Sorry talaga nagkamali ako. You admit, di ba? And you agree na nagkamali ka. Kasi huwag mo nang pangatwiranan yan sa Diyos. Lord, kasi naman, kaya naman ako nagkaganon. Huwag na. Kung talagang ang Diyos ay nananahan sa iyong puso at ang Diyos na ang sentro ng buhay mo at siya nang naghahari sa iyong buhay, pagka nagkasala ka, you will admit it and agree. Lord, yes, I agree, nagkamali ako. Bakit ka nag-agree? Kasi ni-remind ka eh. Ibig sabihin, alam ni Lord yung ginawa mo. Walang nalilihim sa Diyos eh. Nung sinabi sa iyo ng Diyos na nagkamali ka, mali yung ginawa mo kanina, you agree. Yes, Lord, I agree. Sorry po, nagkamali ako. Tawarin mo po ako, Panginoon. Sorry po talaga. Di ba? Kasi pag hindi ka nag-agree, ibig sabihin, nandun yung pride sa'yo. Ibig sabihin, di ba? Bakit di ka mag-agree? Alam mong mali ka.
So, ibig sabihin, pinangangatwiranan mo pati sa Lord na, si Lord, kaya naman ako nagkaganon dahil naman sa taong yun. Hindi kasi natin magturo no? Ito na naman ako Turo ka ng turo ng mali ng iba. Tandaan mo, pag nakaturo ka ng ganyan, meron kang 3 daliri dyan nakaturo pabalik sa'yo. Diba? Sila ba talaga may kasalanan o ikaw? Sila man ang may kasalanan o ikaw, sino man ang may kasalanan, ihingi mo yan ng tawad sa Diyos. Tulungan ka na matuto kang magpatawad sa kabila ng lahat. Kasi diba, love your neighbor as yourself, sabi ng Lord. So, paano natin sasabing mahal natin ang Diyos kung di natin kayang mahalin ng ating kapwa? So, yun yung dapat natin tandaan. Isa yan sa mga dapat natin tingnan. Nasa Panginoon na nga ba tayo? Kapag ka tayo ay sa pamumuhay na meron tayo ngayon, check natin yung puso natin. So, sabi dito, every bad things that happens to us is not necessarily a direct attack from Satan. Sometimes, it's just a result of living in a fallen, broken world. Diba? Sa totoo lang, hindi lahat ng nangyayari sa buhay natin na hindi maganda ay directly attack ni Satan. Hindi lahat siya. Yan din ay bunga ng ating maling pamumuhay dahil tayo ay wala pa sa Panginoon. Dahil tayo, sa totoo lang, kahit sabihin mong atakihin ka ni Satan at diktahan ka niya ng kasinungalingan, kung hindi mo naman ito gagawin at hindi mo pahihintulutan, wala pa rin siyang kapangyarihan. Diba? Kasi tayo pa rin magde-decide kung papakinggan natin yun at gagawin natin yun. Katulad ng pag-aalala. Pagka pinid ka niya ng, diba, mag-alala ka kasi ganito, ganyan, kita mo na, nangyayari sa'yo, pinag-aalala ka niya, pagka binigyan mo ng pahintulot yan, na mag-alala ka talaga dahil sa kanyang panunulsol at kasinungalingan, talagang mag-aalala ka. Pero kapag winaglit mo na yan at nirebuke mo na yan, in Jesus' name, wala kang kapangyarihan sa akin, lumayas ka. At yung mga sinasabi mo, kasinungalingan lahat yan. Hindi ko kailangan mag-alala dahil kahit sa konting pag-aalala o walang maidadagdag yan sa buhay ko, wala yung magiging parte ng buhay ko para maging masaya ako. So, malulungkot ako dyan. Lumayas ka. Huwag mong nakawin ng kagalakang meron ako na nagmumula sa Diyos. Kasi wala pong ibang, alam mo, sabi dito po, ang sabi sa John 8:48 verse 44, you are of your father the devil, and you want to do the desires of your father. He was a murderer from the beginning, and does not stand in the truth, because there is no truth in him. Sino tinutukoy dito? Si Satan. Walang katotohanan sa katawan niya. Wala siyang sasabihing totoo. Lahat kasinungalingan. Whenever he speaks a lie, he speaks from his own nature, for he is a liar and the father of lies. Ano sabi sa Tagalog para mas feel natin basahin? Sabi sa Juan 8 verse 44, ang diablo ang inyong ama, at ang gusto ninyong gawin ay kung ano ang gusto niya. Sa simula pa lang ay mamamatay tao na siya. Hindi siya pumanig sa katotohanan kailanman, sapagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan. Kapag nagsasalita siya ng kasinungalingan, nagsasalita siya ayon sa kanyang kalikasan, sapagkat siya'y sinungaling at siya ang ama ng kasinungalingan. So yun ang dapat tandaan natin, na kapag ka negative ang ibinubulong sa ating isip, yan ay kasinungalingan nagmula sa sinungaling na si Satanas. Diba? Kasi pag tayo po'y nagpadala sa kanyang kasinungalingan, sino ang talo? Tayo rin. Kaya po nagiging hindi maganda ang ating pamumuhay is because we listen sa kanyang mga kasinungalingan. Diba? Sabi nga, walang katotohanan. Wala siyang pwedeng sabihin katotohanan. Puro kasinungalingan. Kaya huwag tayong magpadala. Huwag kang matakot dahil kapag anak ka ng Diyos at ikaw ay tunay na lingkod ng Diyos, wala siyang kapangyarihan sa iyo. Takot siya. When you pray, just mention the name of Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Wala siyang kapangyarihan sa iyo. At talagang tatakbo yan, nanginginig pa. Para siyang takot na takot dahil takot siya kay Jesus Christ. Di ba? Ganun po ang makapangyarihan ng ating Diyos.
Sabi nga dito, but there is a spiritual element to every situation because the devil is always trying to draw the world away from God. And he is looking for people to destroy. Wala siyang ibang hahanapin, kundi ang taong para guluhin. Yung mga mahihina. Yan talaga yung hinahanap niya. Kung si Jesus Christ, hinahanap ang mga tao upang iligtas. Si Satan, hinahanap ang tao para guluhin, para i-destroy, para nakawan ng kagalakan. At alam mo kung sino mga hinahanap niya? Tayo, ng mga anak ng Diyos. Kasi kaaway niya na tayo eh. Galit siya sa atin. Galit siya sa mga ginagawa nating pagsunod sa Diyos. Diba? Tayo po hindi pa titinag sa Kanya. Mas makapangyarihan ang Diyos natin. Sino ba naglikha sa lahat ng bagay na ito kundi ang Panginoon? Diba? Wala siyang kapangyarihan. Kaya po kapit lang tayo sa Diyos. Kaya nga napakahalaga na tayo lagi mananalangin, tayo lagi magbabasa ng Bible, nang sa ganon yung laman nito ay maging weapon natin para kapag inaatake na tayo ng kaaway, hindi tayo matitinag. At maging ang mga tao sa paligid natin, kapag tayo inaaway nila, kapag tayo sinisiraan nila, kapag may mga bagay na ginagawa silang hindi tama para sa atin, hindi ka dyan matitinag kasi alam mong hindi siya yan. Maaaring ginagamit siya ng kaaway. Kailangan nating maunawaan yun. Kasi kapag ganun ang nangyayari, tapos wala kang ibang gagawin, gantihan siya o sagutin siya, di pareho na kayo. Di ba? Kalma ka lang, relax. Hindi siya ang kaaway mo, kundi ang spiritual it's a spiritual battle. Kumbaga, siya ay natatalo ng kaaway para gawin niya yung bagay na yon na hindi tama. Ngayon, kung papatulan mo yon, pareho na kayo. Diba? Relax ka lang. Panalangin mo na lang ang taong yan at huwag ka na sumagot. Kasi magkakagulo lang lalo. Lalong lalala. Labanan mo siya sa pamamagitan ng panalangin at mabubuting salita na hindi ka sarcastic ha, kasi minsan hindi ka nga lumaban, pero nagsalita ka naman, ganyan ka naman eh. Yung nagsasalita ka nga, pero kita naman sa facial mo, sa mukha mo na parang hindi ka okay. So kung sa tingin mo hindi ka pa handa, huwag ka na sumagot. Manahimik. Di ba sabi nga, quick to listen, slow to speak, slow to anger. I-tame mo yung dila mo. Pigilan mo huwag magsalita. Kahit na pinoprovoke ka na. Parang talagang, alam mo yun, yung iniinis ka na, inaasar ka na, pigilan mo sarili mo. Magpapigil ka, magpakontrol ka sa Diyos at sa banal na Espiritu para hindi mauwi sa away ang lahat ng bagay. Lalo na, kung talaga ikaw naman ang nagkasala, ikaw naman talaga may kasalanan. At yung taong ito, kaya nakakapagsalita ng ganun kasi nga may nagawa ka sa kanya hindi tama. Magpakumbaba ka na. Diba? Ikaw naman ang may kasalanan pala eh. O kahit hindi pa ikaw may kasalanan, magpakumbaba ka pa rin. Kasi yun ang nais ng Diyos sa atin. Maging Christ-like tayo. At diba, mas ang hirap naman yan. Kailangan ba talaga ganun? Yes. Kasi yun ang sabi ng Diyos, love your enemy. Diba? Love your neighbor as yourself. Kung mahal mo ang Diyos, mahal mo yung kapwa mo, maging sino pa siya, maging ano pa ang ginagawa niya sa'yo, mahalin mo siya. Kasi yun ang tinuturo ng Diyos sa atin. Diba? Kasi pagka ganun, walang away. Bagamat inaaway ka niya, sa puso mo, walang away. Payapa ka, magaan kang ang puso mo, wala kang iniisip, hindi mabigat, hindi ka maha-high blood, di ba? Makakatulog ka ng mahimbing. Kasi nakapagpatawad ka. Kasi naramdaman, naintindihan mo siya. Hindi ka nakipagsagutan. Hindi ka nakipag-away. Minsan ang sagutan pa sa chat. Minsan ang sagutan pa sa Facebook. Hello? Minsan sa Facebook nagsasagutan. Imagine mo naman ilang taong nakakabasa doon. Nalalaman pa ng buong mundo ang problema nyo. Di ba? Doon ka pa naglalabas ng sama ng loob. Hindi naman po kailangan i-broadcast yun. Kung meron kayong problema, isettle ninyo ng kayo lang. Isettle ninyo ng private, di ba? Minsan nga mag-asawa, doon pa nag-away sa Facebook. Hindi kailangan gawin yun. Ano, para ipahiya ang isa't isa sa madla? Ano ang magigain natin pag ginawa natin yun? Magiging tahimik at payapa ka ba kapag gano'n? Masaya ka? Na nakakapanakit ka ng kapwa? Di ba hindi masaya yun? At hindi yun
Hindi yun gawain ng isang anak ng Diyos. Ang gawain ng isang anak ng Diyos ay magpakumbaba, ipanalangin ang sitwasyon, at dumulog sa Diyos at hayaan ng Diyos ang kumilos sa solusyon sa kung anumang problemang meron. Mapansin ninyo, kapag may isang taong pinoprovoke ka, may isang taong inaaway ka, kapag nanahimik ka, nananahimik din siya. Di ba? Kahit sabihin mo pang nagsalita siya, siguro magsasalita isa, dalawa, tatlo, pagkaraan niyan nananahimik ka pa rin, o mapagpakumbaba ka pa, tatahimik na siya. Pero kapag ka siya ay galit, tapos sinabayan mo rin ang galit, naku po, hindi po matatapos yung awayan. Hahaba yan. At talagang mauuwi pa sa minsan damay-damay na. Pati pamilya niyo nag-aaway-away na. Diba? Hindi maganda yun. At bilang anak ng Diyos, parang hindi maganda example yun. Na makita yan ng mga anak mo sa'yo, makita yan ng kapitbahayan mo. Diba? Parang, ano nangyari? Diba? Nasaan si Lord doon? Nawala na sa picture si Lord. So, dapat po ang Panginoon ang laging sentro ng buhay natin sa kahit na anong pinagdaraanan natin. Para po hindi magtagumpay ang kaaway sa buhay natin. Continue to pray. Pray and pray and pray and seek God. And read your Bible every day. So, when struggles happen, the devil will try to get you to believe lies about God. Your situation, yourself, or other people. Wala naman po talaga siyang gagawin, kundi magsinungaling tungkol sa Diyos, tungkol sa mga tao sa paligid mo, tungkol sa sitwasyon mo, tungkol sa sarili mo. Lahat ng pwede niyang gawing kasinungalingan para lang kumbinsihin kang tama ang sinasabi niya. Ganyan ang trabaho ni Satan. Kaya huwag kang padeceive, huwag kang padala. Manalangin ka. Kapag nakarinig ka o parang may bumulong sa iyo na hindi maganda para gawin sa ibang tao o mga bagay na hindi tama, magdasal ka agad. You rebuke in Jesus' name. Lord, tulungan mo po ako. Ginugulo ang isip ko ng kaaway. Huwag mong hayaan na ako ay madala nito. Tulungan mo ako, Panginoon. Because I believe, Father God, that you are my strength, my Savior, my God, my Conqueror, my Redeemer, my Prince of Peace, Emmanuel, my shelter, my rock, my salvation, my Savior. Pag alam mo ang attributes ng Lord, you are my light, you are my bread of life. Diba? Pag alam mo kung sino ang Diyos mo, kaya mong banggitin yan. At kaya mong sabihin yan with confidence. Diba? Kasi alam mo kung sino ang Diyos mo eh. Siya ang makapangyarihan sa lahat. And he will try to get you doubt your identity. Ganun ang trabaho ng kaaway. Pati yung identity mo. Bibigyan ka niya ng kasinungalingan para mag-doubt ka. Babae nga ba ako? Lalaki nga ba ako? Ano ba talaga ako? Diba? Minsan pati yung identity mo ginugulo. Kaya ang daming nalilito. Kaya napapariwara ang iba. Kasi kapag pinaniwalaan mo yung kasinungalingan niya, na bagamat babae ka, papaniwalain kang lalaki ka, at yun ay pinaniwalaan mo, talagang maguguluhan ka. Talagang mag-iiba ang takbo ng buhay mo. Kasi nabuhay ka na sa kasinungalingan. Imaginein mo, babae ka, physically, tapos iisipin mong lalaki ka. Paano nangyari yun? Magkaiba ang itsura ng lalaki sa itsura ng babae. Paano nangyaring lalaki ka, babae ka? Kaya maraming nalilito, maraming naliligaw dahil dyan sa kasinungalingan ng kaaway. Kaya dyan pa lang, dapat mo nang ipagdasal. Humingi ka na ng panalangin. Pagdasal niyo po ako kasi nalilito ako sa aking identity. Ako nga ba ay babae? Ako nga ba ay lalaki? So yun yung mga bagay na dapat nating idulog sa Diyos. Tayo rin naman ng mga magulang na nakakaranas ng ganyan sa ating mga anak. Ipanalangin natin sila. Hindi natin sila dapat i-condemn. Hindi natin sila dapat husgahan. We need to pray for them. Talagang sobrang panalangin. Idulog natin sila sa Panginoon. At wala naman pong imposible sa Diyos. At tunay na ang Diyos ay buhay. Tutugon at tutugon siya. Kumapit lamang tayo sa Kanya. Ilapit natin ang ating mga anak sa Diyos at i-share natin ang salita ng Diyos sa kanila. Nang sa ganun, sila po ay maliwanagan. Sapagkat sila ay napupunta sa kadiliman kapag ganung nalilito sila at pinakikinggan nila ang kasinungalingan ni Satan. Huwag tayong magpadala dyan. Manalangin lang tayo. Kumapit tayo sa ating pananampalataya.
So, sabi dito, he will try to get you doubt your identity in your God-given authority. Diba? But God, who has victory over Satan, is always fighting for you. Tandaan natin yan. Kung may kaaway tayo, may kakampi tayo. Diba? Kung si Satan wala nang ginawa para guluhin tayo ng guluhin, ang Diyos naman, palagi nandyan para ipaglaban tayo. Kaya nga tayo lagi may ganito, diba? Lagi tayo nakakapakinig ng salita ng Diyos. Kung bakit meron tayong Bible. Kung bakit tinuruan tayo ng Diyos kung paano manalangin ng tama. Kasi ang gusto ng Diyos, tayo ay mapalapit sa Kanya. Ma-reconcile tayo sa ating mga kasalanan. Na kalimutan na natin yan at tayo magbalik loob sa Diyos. Di ba hindi tayo tinitigilan ng Diyos? Napansin nyo? Kahit nire-reject mo si Lord, ayaw mo siyang tanggapin. Meron na namang lalapit na tao na pinukwentuhan ka na naman about the Lord. Maaaring itong video na to, hindi mo namamalayan, biglang dumaan sa newsfeed mo. Na hindi mo namamalayan, bakit ba dumaan to sa akin? Sino ba to? Tapos naririnig mo, ito'y patungkol sa salita ng Diyos. At inilalapit ka pa rin sa Panginoon. Bakit pag ganito lang, ito na lang naririnig, paulit-ulit na lang, kasi hindi ka pa tumutugon. Kasi ang Diyos will continue to fight for you. Kasi alam niya Alam niya na mayroong spiritual battle. Alam niya na mayroong palagi manggugulo sa atin. Ngayon, kung hindi tayo magbabalik loob sa Diyos at tatanggapin natin si Kristo as our Lord and Savior, paano natin pagtatagumpayan ng mundong ito? Paano natin pagtatagumpayan ang laban ng buhay na ito? Diba? Kailangan natin si Jesus Christ sa buhay natin. And I hope hindi nyo nire-reject si Jesus Christ. We need Jesus Christ in our life. Sa anumang aspeto ng buhay. Spiritual aspect, financial aspect, physical aspect, mental and emotional aspect. Lahat yan, we need Jesus Christ. At yan yung bagay na dapat natin tanggapin. Isuko natin ang lahat sa Diyos. Surrender everything to the Lord. Submit to Him. Obey Him. Follow Him. Diba? Yun ang kailangan natin gawin. Para po magkaroon ng maayos na direksyon ang buhay natin, 10 ng iyong buong sambayanan, ng iyong mga anak, ng iyong pamilya. Sa atin yan, maaaring magsimula. Kung ikaw nakapakinig nito, nawa, huwag mong talikuran. Ang panawagan ng Diyos sa iyo, na siya itanggapin mo bilang Diyos mo, tunay mong tagapagligtas. Isuko mo ang lahat ng mga kasalanan na meron ka. Isuko mo ang lahat ng mga doubts, takot na meron ka, pride na meron ka, unforgiveness na meron ka. Isuko mo lahat sa Diyos yan. Maniwala ka. Magkakaroon ka ng kagalingan sa iyong karamdaman. Magkakaroon ka ng katagumpayan sa buhay mo. Matatapos sa mga problema na yan. Bagamat di pa tapos yan, pero magiging perspective mo dyan, magbabago. Mag-iiba ang tingin mo sa buhay mo. At gagaan ang takbo. Maniwala ka. Sapagkat ang Diyos, He is our comforter. He is an all-knowing God. All-powerful. Diba? Walang hindi kayang gawin ng ating Diyos na buhay. Sabi dito, nothing can overcome God. Nothing can overcome God. And so when we rely on God, nothing can overcome us. In every situation, we are more than conquerors because God deeply loves us. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Kaya conqueror tayo. Wala tayong hindi pagtatagumpayan sa buhay na ito sapagkat kasama natin ang Diyos. This is why we don't have to be afraid of the spiritual fight. God has already won it. Pinagtagumpayan na yan ni Lord eh. Kaya huwag kang matakot kay Satan. Huwag kang matakot sa mga bulong niya. Pinagtagumpayan na yan ng Diyos kung siya ay napako sa krus nung tinubos niya tayo sa ating mga kasalanan. We need to remind ourselves of this truth so that way we can withstand the attacks from Satan when they come. Kaya lagi mo sabihin, wala ka ng kapangyarihan sa akin dahil pinagtagumpayan na to ng aking Diyos na buhay. Ang Diyos ko ay buhay, tapat, dakila at makapangyarihan sa lahat. Na siyang may kapangyarihan sa buhay ko, may control sa buhay ko because He is my Savior, my Conqueror, my Redeemer, my God, my Savior, my salvation, my strength. Diba? But attacks will end. Sabi dito, because God will win and have won it all. Pinagtagumpayan na yan ng Diyos. Tapos na siya. Nanggugulo na lang siya kasi nga, yun na lang yung kaya niyang gawin. Dahil nagtagumpay na si Kristo. Kaya huwag kang matakot dyan. So today, fill your mind with truth. Hold fast to your faith and guard your heart. Walk in peace toward everyone and memorize scripture so that way you can
Wield it as weapon against any spiritual attack that comes your way. So, fill your mind with truth, hold fast to your faith, and guard your heart. Tatlong bagay na tandaan pa natin. Fill your mind with truth, hold fast your faith, guard your heart. So, sa paanong paraan natin magagawa lahat yan? By praying and reading the Bible every day. So please, sumabay kayo palagi sa ating Bible Reading Challenge, sa ating devotion, sa pagbabasa ng Bible. Kasi ngayon po, nasa chapter 6 tayo ng Ephesians. Basahin nyo ang buong chapter 6 ng Ephesians para tayo po ay maunawaan natin yung buong context ng ating pinag-uusapan ngayon. So sabi dito, walk in peace toward everyone and memorize scripture so that way you can wield it as a weapon against any spiritual attack that comes your way. So you walk in peace toward everyone. Huwag tayong makikipag-away. Diba? Hindi sila ang kaaway natin, kundi ang si Satan na siyang nanggugulo sa kanilang isipan. Kaya wala tayong magiging kaaway, promise. Maging ang ating sarili, huwag mong awayin yan. Diba? Kasi tayo ay nasa flesh pa, mahina tayo. But the Holy Spirit is within us, kakayanin natin yan. And know that no matter what you face, God is already fighting for you. He is in control. He will never leave you. God is in control. Ano man ang nangyayari, may bagyo, may problema, pagsubok, sakit karamdaman, always remember that God is in control. Whatever is going on, whatever is happening, Lord, I know that you are in control. Take control of everything, Lord. Wala naman akong magagawa dyan. Diba sabi nga natin, ang kaya lang natin kontrolin sa mundong ito ay ating sarili. But the people around us, the circumstances, the situations, the struggles, the difficulties, whatever is happening, God is in control. Yun yung dapat nating tandaan. Para hindi ka mag-alala, para hindi ka mag-worry. Kasi wala kang pwedeng kontrolin sa mundong ito maliban ang iyong sarili. Diba? So you pray. Instead of worrying, you pray. Diba? Kahit mag-isip ka pa ng paulit-ulit, ang importante, manalangin po tayo. So when you belong to God, you have the power to subdue, crush, and overthrow anything the devil throws at you. God's power makes you more than a conqueror. Ano man ang ibato sa'yo ng kaaway, ano man ang ibato sa'yo ni Satan, gaganyanin mo lang yan. Wala kang kapangyarihan sa akin. Because my God is my conqueror. Pinagtagumpayan niya na to. At kailanman hindi ka nanalo. Talunan ka na. Kaya ka nga ganyan di ba? Kaya ka ganyan, desperado ka na. Gusto mo kaming bumalik sa'yo, hindi na kami babalik sa'yo. Because nasa Panginoon na kami. At ang Panginoon na ang may hawak ng buhay natin. At siya nang may kapangyarihan sa buhay natin. Kung kaya't nakakapamuhay tayo ng naaayon sa kanyang kalooban. Manalangin po tayo. Panginoon Diyos na buhay, dakila at makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa umagang ito sa napakaganda mong mensahe na inihatid para sa aming lahat. Tunay o Diyos na ni-remind mo na naman kami kung paano kami lalaban sa buhay na ito ng may katagumpayan. Paano namin lalabanan ang kaaway na wala nang ginawa kundi guluhin kami, nakawan kami ng kagalakan, at guluhin ang aming buhay at ang aming pamilya at ang lahat ng aming pagsunod sa iyo ay gusto niyang hadlangan. Salamat Lord kasi pinakilala mo kung sino ka at pinakilala mo rin kung sino ang aming kaaway. Salamat Lord kasi sapagkat nandiyan ka to fight for us. Thank you Lord Jesus. Guard our hearts always Lord God and help us Panginoon na makapamuhay ng naayon sa iyong kalooban. We need you, Lord. We need you, Father God. We need you, Holy Spirit. Ikaw po, Panginoon, ang aming kalakasan, ang pag-asa at ang buhay namin. Tulungan mo kami, Panginoon, na patuloy na makapaglingkod sa iyo at patuloy na makasunod sa iyong kalooban. Huwag mong hayaang makalimutan namin na kami ay belong to your kingdom, Lord. Kasama ka namin at ikaw ang aming tagapagligtas at tunay na magtutulong sa amin sa oras na kami ay pinanghihinaan ng loob. Salamat, Lord God, sa regalo ng kapayapaan. Salamat, Panginoon, sa regalo ng kaligtasan. Thank you for saving us, Lord God. Thank you, Jesus. Nawa, Panginoon, sa mga taong nanonood ngayon na hindi pa nakakakilala sa iyo, nawa, O Diyos, bigyan mo sila ng pagkakataon na sila ay humingi ng tawad sa kanilang mga kasalanan
aminin na sila'y nagkasala, tanggapin ka nila bilang Diyos at tunay nilang tagapagligtas. At maghari ka, Panginoon, sa aming mga buhay. Samahan mo kami sa lakarin ng buhay na ito. Ingatan mo ang mga taong nakararanas ng mga pagbaha, ng mga lakas na bagyong ito, Panginoon. Ilihis mo, O Diyos, ang mga bagyong ito. Tulungan mo, Panginoon, ang bansang Pilipinas at ang buong mundo na iligtas kami, Panginoon. I-comfort mo kami, Lord. Ano man ang aming mga pagdaraanan, tulungan mo kami na laging kumapit sa iyo at magtiwala at lagi kaming umasa na merong Diyos na tutulong sa amin, gagabay at mag-iingat sa amin. Maraming salamat, Panginoon. I-bless mo po ang ating Mavs TV family, ang God Loves You Movement Ministry, ang Global Light University, ang God First Christian Ministry International, at ang lahat, Panginoon, ng kapastoran, ang lahat ng mga leaders ng church, ang lahat ng mga taong nagsusumikap na makalapit sa iyo, Panginoon, at patuloy na makapaglingkod sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon, na lahat ng bagay na ito ay magawa namin in accordance to your will, at ikaw lang ang maparangalan sa lahat ng oras at sandali ng aming buhay. Thank you, Lord. We praise you, Lord. We honor you, and we bring back all the glory and praises. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong panonood. And I praise God dahil natapos ang ating devotion ng walang interruption. Thank you, Lord. Imagine niyo po, nakadata lang tayo today. And God is good all the time, and all the time God is good. Napakabuti talaga ng Diyos. Hindi niya inayaan maputol tayo o magkaroon ng interruption. Thank you. Napakaganda ng topic kasi. Thank you, Lord. Sa mga ngayon lamang nag-tune in, pwede pa rin po ninyo itong mapanood ng replay. Nasa Facebook po ito for 30 days. At kung lumampas ng 30 days at di nyo na ito makita, nandyan lang po sa YouTube natin yan. Lagi nyo po itong mapapanood anytime of the day. So, sa mga hindi pa po nakafollow, mag-follow po kayo sa ating Mavs TV, Facebook page, at sa God Loves You Movement Facebook page, at sa YouTube channel natin. Palambing naman po, mag-subscribe tayo nang sa ganon ay makita pa rin ninyo ang mga videos natin doon. Maraming salamat. Good morning, Kuya Neil and Kuya Jonathan, Ate Joycey, magandang umaga po sa inyo. Good morning, Ate Mavs. Ganyan po ako noon. Pag masama ang loob, naisip ko na maling-mali. Amen. Thank you, Lord. Ganun po talaga, di ba? Kapag tayo nasa Panginoon na, kaliit-liit ang bagay na nagagawa natin, nire-remind tayo kaagad to ask for forgiveness. Kasi the Holy Spirit is present and active in our heart, at ang Diyos ang siyang namumuhay sa ating puso. Kaya thank you, Lord. So, ingat po po tayong lahat sa mga nasa tahanan lang at binabagyo, wag na pong lumabas kung di naman kailangan. Stay safe and stay dry. Mag-ingat po tayong lahat at patuloy natin ipagdasal na itong bagyo na ito ay wag nang pumasok sa bansang Pilipinas. Lumihis na sila, lumayo na at mawala na parang bula, at wag nang makapaminsala pa. At kung tayo man ay tunay na makararanas ng mga bagay na ito, patuloy lang tayong kumapit sa ating pananampalataya. Maraming salamat po sa inyong lahat, at antabayanan niyo po ang mga videos na i-upload ni Ate Mavs kasi napakaraming pong itinutulong ng Diyos at binibigay na wisdom sa atin upang tayo ay makapagpatuloy sa ating journey. Ang bait ng Diyos kasi binibigyan niya tayo ng pagkakataon na tayo po ay bagamat stroke ay magkaroon tayo ng pagkakataon na kumita kahit nasa bahay lang. Kaya po, thank you Lord talaga, napakabuti ng Diyos. Kasi kailangan po natin yan. Matagal na po ang panahon na hindi po nakakapagtrabaho. Pero dahil na mabuti ang Diyos, He will provide. Tutulungan tayo ng Panginoon. Tapat po ang ating Diyos. Mabuti ang ating Diyos. Hindi po niya tayo pababayaan. Maraming salamat po muli sa inyong lahat. See you all again tomorrow sa atin pong daily devotion dito po sa ating Mavs TV, sa God Loves You Movement Facebook page, at sa YouTube channel at Mavs TV, at sa ating Mavs Digipreneur. Naka-live din po tayo. Magandang umaga po sa inyong lahat dyan. Good morning. See you tomorrow at 6:30 ng umaga. Malate man ng konti, hintayin nyo lang. Bye-bye. God bless. God loves you.